marami pang butas yung Government Procurement Act natin. At malaya pa rin pwedeng pumasok sa mga kasunduan, bilateral or otherwise, ang mga ahensya ng gobyerno nang wala man lang limitasyon kung magkano, sinong supplier, at yan ba ang pinakamura talagang makukuha natin para sa ating pamahalaan. Ang tanging giya nila, kabutihan ng loob nila. E buti sana kung mabuti talaga mga loob nila at interes ng bansa ang nasa isip nila. Layunin at direksyon ng amendment, ipataw at sundin din ang Government Procurement Act maski na sa mga bilateral o executive agreements na may kinalaman sa pag-procure ng anumang pangangailangan ng gobyerno. Iba yung aid, iba yung regalo, iba yung grant, iba yung bigay. Yon sila na magdesisyon kung anong bibigay nila sa atin. Pero kung utang yan na babayaran natin, dapat may say tayo at meron tayong papel na gagampanan sa pagpili ng supplier o sino mang gagawa. So what is the remedy? What do you suggest? The law must be amended to clarify that the Government Procurement Act will apply even to bilateral agreements and/or executive agreements entered into by our country with another foreign government. Hindi pwedeng sila magdidikta ng supplier porkit pinapautang nila tayo. Dapat tayo magdikta kung ito nga ba ang pipiliin natin dahil babayaran din naman natin yung pinapautang nila sa atin. Paano yung asset Isa pa yon sa pinaparequire na namin sa amendment na pinapanukala. Maski na yung negotiations nila ngayon, walang nakakalam. Kung hindi natin natisod yung CTE, hindi natin nalaman. Next thing we know about it, tapos na yung kontrata at binabayaran na natin. Ni walang disclosure requirement ang mga ahensya ng pamahalaan sa GPPB o kaya sa Kongreso o kaya sa anumang ahensya ng media para mapagbigay alam yung binibili ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Transparency at dagdag ko accountability ang kailangan para pag may pumutok at sumabog, hindi yung magtuturuan na naman sila, iisa lamang responsible officer na dapat managot at papanagutin. Pinondohan na yon ng World Bank at ayon sa GPPB, ginagawa at sinasagawa nila yon para magkaroon sila ng mga procurement officers sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na marunong, nakakaintindi, at idagdag ko lang, dapat merong moral aspect at ethics aspect yung training na ginagawa. Hindi yung kaalaman lang sa batas. Sa World Bank bid rigging issue, procedure ng World Bank. Kaya nga siguro expert sila pagdating sa pagsabing dinaya ba yung procedure nila o hindi. Rules pala nila yung pinatupad kaugnay sa pagbid na isinagawa ditong World Bank project na i-implement ng DPWH. Hindi batas natin ang sinunod dyan sa bidding na yan. Hindi sinunod dahil ito yung loan na naman, ito yung executive agreement na naman, na exempted na naman sa Procurement Act. Dapat hindi gano'n. Amyandahan para covered na ng procurement law lahat ng procurement ng gobyerno. Through executive agreement man, tight loan man o hindi. Sa Government Procurement Act, bawal magkonsyabahan ang mga bidders. So yung problema, nandun pa rin itong rule naman na pinagbabawal yon ay nandun pa rin. Ang sinasabi ko lang, merong basihan at expertise ang World Bank na sabihin nilang medayaan sa bidding dahil yung rules naman nila ang ginawa at sinunod din. Ngayon, hindi naman ganun kalayo yung rules natin sa bidding sa World Bank. Dahil bawal din naman magkonsyabahan ng bidders maski na sa government procurement law natin. Ano assurance na i-release agad ng para in time to Wala. Yan ang hihilingin natin garantiya mula sa executive branch dahil sa ilalim ng PD 1177 may malawak at malayang kapangyarihan ng presidente piliin kung aling item sa budget ang popondohan at alin ang hindi popondohan maski na may batas na nagtatalagang mag-release ng pondo para dyan. Sana ipakita ng gobyerno ang sincerity nila sa pagpapatupad ng modernisasyon ng ating halalan. May pangamba na ako na isiparating. Hindi porkit nag-OMR tayo at nag-computerize tayo, malinis na yung halalan. Kinakabahan ako sa mga sagot ng COMELEC kaugnay sa prosesong i-adapt nila. Kumbaga, base sa mga proposal na binigay sa kanila, hindi sariling pag-aaral ng COMELEC, mag-a-adapt sila ng isang plano na hindi pa natetesting sa maski na saang parte ng Pilipinas, tapos ipapatupad na nila agad sa buong Pilipinas sa darating na eleksyon.
anumang kumpanya, pribado man o pampubliko, palaging pilot areas muna ang tinetesting sa isang sistemang i-implement at i-adapt para sa buong bansa o sa buong kumpanya. Ito, uunahin nila buong bansa agad. Kung may kapalpakan, buong bansa din at magigising tayo, nandun na yung kapalpakan at sinusubukan nating remedyohan yung problema. Isa yan sa tatalakayin namin sa deliberasyon ng supplemental budget na kung maaari gastusin ng mas malaking portion ng budget na ito para linisin ang voters list, ipatupad ang biometrics upang sa gayon mag-pilot areas muna tayo, halimbawa sa Metro Manila, ilang areas sa Luzon, Visayas at Mindanao, para yung confidence level ng ating mga kababayan ay tumaas sa paggamit ng ganitong proseso. At para din ma-check natin at ma-tweak natin, may mga problema ba itong sistemang ito o wala. Kapag ka perfecto sa mga tinesting natin area, doon na natin ipatupad sa buong bansa. Binanggit ko na yun kay Senator Angara at hiniling ko na portion ng 11 billion ay i-allocate para sa biometrics. Pero purchase lang daw ng equipment yun. Baka kulangin ng 1 billion para talaga mapatupad yung biometrics at 23 existing registered voters and 9 million potential new registrants. Sir, yung sa World Bank, balikan lang natin, you said the World Bank findings on rig bidding were anchored on World Bank laws and not Philippine law. Yes. Does that mean our laws are lax and conditions? Sa pagkakaalam ko, pareho ang batas natin at ng World Bank pagdating sa pagbabawal ng bid rigging at collusion. Ayon sa World Bank, nung tinignan nila yung bid documents, 3 beses nag-bidding kasi yan eh. 3 beses yung bid halos pare-pareho, magkakadikit at yung mga nananalo at natatalo ay pare-pareho din. Doon nagsimula ang kanilang pag-imbestiga sa bagay na ito at yun na nag-udyok sa kanila na mag-interview at kumuha ng mga testigo kaugnay ng isyong ito. Pero yun lamang yung simula. Ang batayan na tinatayuan na ng kanilang sinasabi, yung kanilang mga interview na sinagawa na nakapaloob dun sa notice of sanction proceedings na binigay sa mga kontratistang dinidisqualify. So the loophole on our part is... The loophole on our part is number 1, utang ito, bakit natin pinapabayaang magdikta sa atin ng ibang institusyon at bansa? Pangalawa, may batas naman tayo, bakit hindi pinapatupad yun dito? At pangatlo, bakit mas interesado pa yung nagpautang, kikita naman sila sa pautang nila, kesa tayo na magbabayad ng utang na yan, kaugnay ng katiwalian, na di umano nakita nila kaugnay ng proyektong ito. Isa yan sa mga pag-uusapan mamaya sa majority caucus. Pero hindi naman question ng kung sino mag-chair ng komite. Question ito ng jurisdiction ng mga komite na magtatalakay at didinig ng iba't ibang issue na kinakarap natin. Halimbawa, itong komite namin tungkulan talaga sa pag-amyenda ng batas at hindi kami mag-iimbita ng mga di umano ng untsaba para mag-rig ng bidding. Dahil anong sasabihin nila sa amin dito, papariwara lang nila kami at dadali nila kami sa lugar na ayaw namin puntahan kung saan yung batas mas magagamit nung gusto magkuntsabahan. So depende sa tema, sa direksyon ng pagdinig na isasagawa. So sir, you will support the move to transfer it to the Blue Ribbon? Hindi pinag-uusapan ang transfer. Ang pinag-uusapan yung karagdagang aspeto dahil may ilan yatang mambabatas na nagnanais mag-file ng resolusyon concentrating just on the malfeasance, misfeasance, and non-feasance, which is within the jurisdiction of the Blue Ribbon Committee. Dahil kung titingnan nyo yung resolusyon, ang tinitingnan dito kaya Economic Affairs, yung bid rigging na isinagawa at bakit natin babayaran ito kung saan, baka yung mga pinagkakautangan natin na ayaw na tayo pautangin pagdating ng panahon dahil sa ganitong uri ng aligasyon. Kailangan ba ng separate resolution doon? Isa yun sa balak ng ilang mga senador sa bali tatalakayin pa yan sa caucus mamaya. Sir, sa House daw meron siya hearing ngayon. Sa committee niyo meron ba? Isa-isa namin tinatalakay yung mga bill na naka-refer sa ating komite. Sangayon man ako, hindi. Ito'y tinatalakay namin para mabigyan ng tsansa yung mga naghain ng bill at resolusyon ito na matalakay naman yung bill nila, maski na hindi ako personal na sangayon doon. Hindi pa lang kami dumarating sa puntong yan. So, walang naka-pending sa inyo about Chacha? Merong nakapending, pero hindi pa lang nga kami dumarating doon dahil napakaraming bill na pending sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Laws.
Ngayon pa lamang ang tatalakay namin, ang tatalakayin namin ay humigit kumulang 20. Pero napakahaba pa ng tatakbuhin namin kaugnay ng iba pang panukalang batas. Sir, kailan kayo dadaligan after 2010? Ano na? Hindi naman siguro mga October, gano'n. Hindi, titingnan namin. Sa lalong madaling panahon, susubukan namin matalakay na.